Pansamantalang pinutol ni Albert Martinez ang kanyang sabbatical o bakasyon sa showbiz para tanggapin ang bigating proyekto ng Dreamscape Entertainment, ang Lavender Fields. Ako ang na-assign sa case ninyo. Kwento ni Albert, hindi niya mahindian ang proyekto kung saan gagampanan niya ang karakter bilang Zandro. Ano man ang kinakasangkutan sa akin, sigurado kong gifted. He's one of the best investigator in the agency. He was able to solve every single case that was given to him. Yeah, but unfortunately, his very own, he failed. The narrative for me is something different. Ang pagsasama-sama ng powerhouse cast ang isa pang dahilan kung bakit napa-oo si Albert sa serye. You have Ed Manzano, Maricel Soriano, Jody, of course, Jody Santa Maria. You have Jericho Rosales and Janine and Jelena and the rest na hindi ko ma-mention. It's a powerful cast. And to top it all, I'm working with my two favorite director, Direk Manny and Direk Jojo. So the ingredients that I look for in a project is complete. Homecoming project ito ni Albert sa Dreamscape Entertainment. Huli siyang napanood sa seryeng The General's Daughter noong 2019. Samantala, lalabas na ang bagong karakter sa FPJ's Batang Quiapo ngayong gabi, na bibigyang buhay ni Barbie Imperial. I play the role of Tesay, and I am a singer here lang, and I am also a sugalera, and I steal cars for a living. Reunited si Barbie kay Direk Coco Martin na nakatrabaho rin niya noon sa FPJ's Ang Probinsyano. Kwento ni Barbie, alam niyang mapapasabak siya sa aksyon sa seryeng ito kaya hinanda niya ang sarili para dito. I tried Muay Thai and boxing para lang ready ako if ever na may pagawing action sa akin si Direk Coco. Tuloy-tuloy ang mainit na pagtangkilik ng mga manonood sa Batang Quiapo. Patunay nito ang mahigit 718,000 na concurrent viewers ng action serye sa Kapamilya Online Live kagabi. Magkano naman halaga niyan? 19 million. MJ Felipe, ABS-CBN News.